Kumusta mga kaibigan? Maraming salamat, minsan pa magkakasama po tayo para sa ating global cast ng Life is Beautiful. Ako po ang inyong lingkod, Eric C. Maliwat, at alam po ninyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga pagkakataon na tayo po ay nagkakaroon ng sharing. Nagkakaroon po tayo ng pagpapalakasan ng loob sa pamamagitan po ng kanyang mga pangako na ating pinanghahawakan. Kagaya po nito, basahin po natin at ating pagbulay-bulayan ng taus-puso. Mga kaibigan, lahat po tayo ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. May mga pagsubok na kung titingnan ng ibang tao ay madali para sa kanya. Pero para doon sa mismong dumaraan sa pagsubok na yon, maaaring ito ay napakabigat. Meron tayong mga problema na kinakailangan ng solusyon. Ang tawag dyan ay problem solving. Meron po akong mungkahi na 3 bagay sa pagharap sa mga problema o sa mga kabagabagan sa buhay na dulot ng mga problema. Una pong mungkahi ay ang paglalakad-lakad. Marahil sasabihin nyo, sayang naman ang oras ko dyan, maglalakad-lakad. Pero alam po natin mga kaibigan na may mga pagkakataon na natututo po tayo sa pamamagitan ng ating mga panahon na ginugugol sa pagmamasid sa ating kapaligiran. Kaya po napakahalaga ng tinatawag natin na paglalakad-lakad o pagbibigay ng panahon na makapagmuni-muni, makapag-isip-isip. Malay nyo, sa inyong paglalakad-lakad ay makakita kayo ng isang halimbawa at sa inyong pagmumuni-muni sa halimbawa na yan, halimbawa bulaklak, o kaya halimbawa naman ay baso, o kaya naman kagaya nitong mga nakikita nyo sa paligid, mga damo, mga puno. Marahil mangungusap ang Panginoong Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga bagay na yan. Ang punong ito ay matiyagang lumago, matiyagang tumaas, matiyagang lumaki sa gitna ng ulan at araw. Ganon din dapat ang buhay ko. Kinakailangan kong maging matiyaga. Di po ba? At iyan ay pwede nating ma-encounter, makita sa atin pong paglalakad-lakad. Sabi nga, take a walk. So, kung meron kang kinakaharap na sitwasyon, hindi naman siguro masama na ikaw ay lumabas ng iyong kinalalagyan at maglakad-lakad sa pag-iisip ng solusyon sa iyong mga kinakaharap na problema sa buhay. Ang challenge sa panahon natin ngayon, palagi tayong nakaharap sa mga videos, palagi tayong nakaharap sa mga screen. Bagaman, marahil ang mga bagay na ito ay nagtuturo ng maraming mga leksyon sa buhay. Ang atin pong mga utak, ang ating brain ay naka-wire pa rin sa ating interaction sa ating kapaligiran. Kaya napakaganda po na tayo ay nakikipag-interact sa ating kapaligiran. Sabi ko nga, maglakad-lakad, baka makahanap ng solusyon sa problemang iyong kinakaharap. Napakalaking bagay po para sa akin na
kapag may mga problema ay makapaglakad-lakad at tumingin lamang sa kapaligiran. Hindi lamang ito nagdudulot ng kaaliwan kapag po ako ay nagkakaroon ng mga pagmumuni-muni. Minsan, may mga ipinapakita sa iyo ang Diyos na mga katotohanan na hindi mo basta-basta mauunawaan o kaya naman ay makikita kung nasa harap ka lang ng iyong smartphone. Kaya maganda, take a walk, maglakad-lakad sa pagharap sa iyong mga suliranin sa buhay. Maaaring mangusap ang Diyos sa iyo if you will take a break and just take a walk. Meron tayong tinatawag na mga eureka moments. Ito po yung mga panahon na bigla nating natutuklasan ang isang solusyon sa isang problema. At yan po ang nagagawa kapag minsan tayo ay naglalakad-lakad. If we are taking a break, nagkakaroon po tayo ng mga tinatawag na eureka moments. Napakaganda ng mga ganong pagkakataon. Isa pa pong mungkahi sa paglutas sa ating mga suliranin o pagharap sa ating mga problema ay yung pagkakaroon ng pagmumuni-muni at pakikinig sa mga solusyon. Pero minsan, alam niyo po, yung mga ideya o solusyon na dumarating ay hindi para sa pangkasalukuyang problema, kung hindi para sa problemang nakalipas o marahil problemang darating pa. Kaya isa pong mungkahi sa ating pagmumuni-muni at pagharap sa mga suliranin sa buhay, kung nagkakaroon po tayo ng mga ideya o mga solusyon, we should learn to bank our ideas. Ano ibig sabihin ng ibangko mo ang iyong mga ideya? Ibig sabihin, kung may mga dumarating sa iyong kaisipan na mga solusyon, mga lunas, at hindi naman yan para sa pangkasalukuyang sitwasyon, ibangko mo muna, itabi mo muna. Marahil pwede mong isulat sa notebook o kaya ilagay sa isang folder sa iyong smartphone para pag dumating yung panahon na kailangan mo yung solusyon na yan, pwede mong dukutin. Diba? Parang yung kasabihan na kapag may sinuksok, may madudukot. Ganon din sa pagharap sa mga problema. Minsan alam nyo, may hinahanap tayong isang bagay na hindi natin matagpuan. Pag hindi mo na hinahanap, lo and behold, biglang dumarating, bigla mong nakikita yung wala mo na susi, na andyan pala. O kaya naman, yung hindi mo makitang gamit, nakita mo biglaan. Kaya ayan mga kaibigan, may panibago tayong application noong kapag may sinuksok, may madudukot. Hindi lamang po iyan para sa pera. Ito po ay para din sa mga ideya o mga solusyon sa mga problema. Kapag may mga dumarating na mga solusyon o mga ideya, kahit na hindi mo kailangan ngayon yan, isuksok mo, ibangko mo, isulat mo, itabi mo. And who knows, pagdating ng tamang sitwasyon, meron kang madudukot na solusyon sa isang suliranin o sa isang problema. Minsan nangyayari sa akin yan kapag halimbawa meron akong gustong lutasin at meron akong mga nakikitang solusyon na para bang ang tanong ko sa sarili ko, bakit ko ba ngayon nakikita ito? Bakit ko ba ngayon nalalaman ito? Hindi naman ito ang hinahanap ko, hindi naman ito ang kailangan ko. Halimbawa may hinahanap ako na isang bagay sa isang supermarket o kaya naman sa isang bookstore, ang nakikita ko yung mga ibang bagay. Hindi ko naman binibili, pero tinatandaan ko. At kapag dumating yung panahon na kailangan ko ng bagay na yon o merong may kailangan ng bagay na yon, alam ko kung saan pupunta. Alam ko kung saan kukunin. Alam ko kung ano yung solusyon o nasaan yung solusyon. Ganyan din po sa buhay mga kaibigan. Kinakailangan kung may mga dumarating na mga ideya o mga solusyon sa mga problema na hindi naman yun ang kailangan natin ngayon, ibangko natin, itabi muna natin. At alam natin na ang Panginoon may pinaghahandaan na solusyon para sa ideya na yan na dumating sa iyong kaisipan. Bank your ideas and you will realize later that they will find its place when it is needed and where it is necessary. Sa pagharap sa mga problema sa buhay, sa paghanap ng mga solusyon sa atin pong mga problem solving, makatutulong din yun pong tinatawag na paghanap ng role model. Ibig pong sabihin, may mga taong pwedeng maging huwaran sa atin pong pagbibigay ng solusyon sa mga problema na ating kinakaharap.
Sino itong mga role models na ito? Sino po itong mga huwara na ito? Maaring ito ay iyong mahal sa buhay, maaring ito ay hindi mo kakilala pero nababasa mo sa mga libro. Maaring hindi kanya kilala pero kilala mo siya. Maaring ito ay isang tao na nabuhay sa kasaysayan at wala na ngayon. Maaring ang taong ito ay nasa Biblia. At sino ang iyong role model para sa sitwasyong ito? Sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay, pwedeng may iba't iba tayong mga role models. Sa akin nalaman pong mga pagharap sa mga pinagdadaanan sa buhay, meron din akong iba't ibang mga role models. Yung iba mga kamag-anak ko, yung iba po ay mga nabasa ko sa libro, yung iba naman ay mga napapanood ko, yung iba naman ay mga tauhan sa iba't ibang mga istorya sa kasaysayan, pwedeng sila ay bunga ng fiction. Alamin natin ngayon ang mga taglay na kakayahan ng ating napili na huwaran o role model para sa ating pagharap sa ating pangkasalukuyang sitwasyon o problema at kung paano tayo pwedeng makakuha ng solusyon sa kaniyang huwaran o halimbawa. Siya ba ay isang mabuting example ng logic? Siya ba ay isang mabuting example ng pakikinig? Siya ba ay isang mabuting example ng pagpapayo? Siya ba ay isang mabuting example ng pag-iisip ng sunod-sunod sang-ayon sa mga procedures o mga hakbang? Napakarami po nating pwedeng maging role model na pwede rin tayong matuto sa mga buhay nila, ito man ay napapansin natin, nababasa natin, napapanood natin, o nabalitaan natin. Isipin natin ngayon ang role model na ito. Kung siya kaya ang haharap sa ating sitwasyon, papaano niya lulutasin ang suliraning ating kinakaharap? Kung si Jesus ang nasa sitwasyong ito, ano ang kanyang gagawin? Alam natin yan, yung what would Jesus do? O kung halimbawa naman ay isang pambansang bayani ang nasa ganitong sitwasyon, ano kaya ang kanyang gagawin? Kung halimbawa, isang national leader, isang negosyante, o isang magulang, o isang guro, o isang pangkaraniwang tao, pero alam nating may magandang puso at kalooban ang humarap sa problemang ito, ano kaya ang kanyang gagawin para malutas ang suliranin? Find a role model. Humanap ng huwaran para magbigay ng inspirasyon o mga ideya kung paano masusolusyonan ang iyong problema. Masay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FCBC. Hinfila. 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Ikaw ay patuloy na nakikinig sa Global Cast ng Life is Beautiful. Ako po ang inyong kaibigan, Eric C. Maliwat, at nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa atin pong mga pagbo-broadcast. Patuloy po nating i-like at i-share ang ating Facebook page na Maging Ubas at Resilience Works. Guys, my name is Nick Vujicic. I was born in Australia in 1982. People always ask me, what happened to you and how did you overcome what you've been through? I've met bankers and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope. Hope you can't just have just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. The greatest thing is love. When we feel like we don't have enough love and we don't have enough hope, we start losing strength to live. Think of the 3 biggest discouragers in your life. They're not your biggest discouragers. You are. You are. It only takes 3 seconds for me to tell you something discouraging. But then, you may never forget my words. I've met so many who still remember what their fathers told them that they wish they never heard.
Words are powerful. When you hear those words, and then your mind starts growing with these lies. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. So I tried to give up. At age 10, I wanted to end my life. I had enough. Dosta mi bio. Okay. The first 2 times I rolled over, in my mind, knowing that I wanted to get out of here because of the bullying in my life, because I was going to be a burden to my parents and I had nothing to look forward to. I realized at that moment that if I actually went through with committing suicide, I would leave a greater burden for my parents than they already had. So there was one thing less hopeful or more burdensome than having a child without limbs. What is it? A child without limbs who gives up. Every single human being has value, and my value is not determined on how I look or what job I have or where I'm from, where I was born, how much money, all that stuff, nothing. Why do we look ourselves in the mirror and see ugly instead of valuable? I want to ask you today, what are you looking for? If I gave you $1 billion, would you be happy? If you gave me $1 billion, I'd be very happy. But then if my mum dies tonight, am I happy? No. With all the money in the world, I'll never be happy. Right? Because money is something that cannot heal the soul. You see, we all want love. That's why we do what we do sometimes. To get into the crowd, I'm going to swear, I'm going to be cool. That's what this world is. I want to look like her. If I was taller, shorter, smarter, more popular, whatever you want. It's not enough until you find the truth. I'm wonderfully and fearfully made. There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle. Yeah, I believe in a God who can do miracles, and I have a pair of shoes in my closet. Why? I've seen blind people seeing and deaf people hearing. That's fine if you don't believe me. I got it on camera. But I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. We're all looking for hope, aren't we? What are you looking for? Money, drugs, sex, alcohol, pornography, fame, fortune never satisfies. It's never enough. When you don't get a miracle, you can be a miracle for someone else. I am not a superhero. I go through ups and downs. So do you. But take one day at a time. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, and where you're going when you're not here, for me, I want you to know that's how I've overcome. I don't have any walls. My book's called Life Without Limits. And what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a Short Film. I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29, and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride or my name or my status. Trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. There are no walls. Find your peace, and you'll make your walls doors. Thank you so much. Mga kaibigan, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sapagkat kasama po namin kayo sa aming mga pinagdaraanan sa buhay. Pinupuri po namin kayo at sinasamba, Panginoon. Luwalhatiin ang inyong dakilang pangalan. Ama naming sumasalangit, patuloy po kaming nananalig sa inyong kapangyarihan. Amin pong ibinibigay sa inyo ang lahat ng aming mga kabagabagan sa buhay. Panginoong Diyos,
aming ipinapagkatiwala sa inyo ang lahat ng aming mga suliranin. Marami pong salamat sapagkat kayo ay tapat, tunay na nagmamalasakit, aming nararamdaman, aming nararanasan, aming nakikita ang inyong kabutihan sa aming buhay. Marami pong salamat, Panginoong Diyos. Nagmamalasakit kayo sa lahat ng detalye ng aming buhay. May mga panahon man na hindi namin ito nararamdaman. Panginoong Diyos, ipinapanalangin ko po siya na kasabay kong nananalangin sa mga sandaling ito. Nawa ay maranasan niya ang iyong patuloy na kalakasan. Maranasan niya ang iyong patuloy na pagmamalasakit sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, nawa ay patuloy niyang makita na lahat ay nagkakalakip-lakip na gumawa para sa Kanya na iyong minamahal. Panginoon, dalangin namin patuloy ang lahat ng mga nagsasakripisyo ng mga frontliners. Panginoon, kahit ang mga teachers, sa mga panahong kagaya nito, marami silang pinagdadaanan ng mga bagong kakayahan na kinakailangang mai-apply sa bagong classroom situation. Pagpalain niyo po ang mga frontliners, pagpalain niyo po ang mga teachers sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na kayo rin ang patuloy na magbigay ng encouragement sa mga nagkaroon ng panibagong hanap buhay, nagkaroon ng mga panibagong pagkakakitaan, nagkaroon ng panibagong kabuhayan. Marami po sa amin sa new normal na ito ang nakakaranas ng mga challenging situations. Pero salamat po, Panginoon, naandyan kayo, hindi niyo kami pinababayaan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami po ay nakakalimot sa amin pong mga kakulangan, sa amin pong mga panghihina ng kalooban, minsan po sa aming mga pagmamadali sa mga solusyon. Humihingi po kami ng paglilinis ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kayo rin ang patuloy na gumagabay sa aming mga leader. Kayo rin ang patuloy na gumagabay sa mga nangunguna sa amin pong mga pamayanan. Patuloy niyo po kaming ingatang lahat, Panginoong Diyos, at nawa sa bawat hakbang na amin pong ginagawa araw-araw, gabayan niyo po kami. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy kayong tapat kahit nasa gitna ng amin pong mga pagkukulang. Pinupuri po namin kayo at sinasamba. Nawa, Panginoong Diyos, maranasan ng bawat isa ang patuloy ninyong kapayapaan at kagalakan. Ang lahat ng ito ay aming kahilingan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Life is Beautiful Globalcast kasama ang iyong kaibigan Eric C. Maliwat. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsama sa ating Globalcast ng Life is Beautiful. Ako po ang inyong lingkod, Eric C. Maliwat. I am glad you are with me. Take care and the Lord bless you.